Una sa lahat, babaeng abala sa pagsiselfone habang naglalakad sa Caloocan. Biglang sinunggaban ng lalaking manyak. Pinunit ang damit ng biktima at tinangkang gawa ng kahalayan. Pero to the rescue ang isang tanod. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Isa sa 5 Chinese na inihinalang nag-espiya sa mga barko ng Philippine Coast Guard sa Palawan, nagpapanggap daw na turista. Pangulong Bongbong Marcos may matapang na hamon naman sa China. Pangulong Bongbong Marcos pinagdududahan ang mga kontra sa 2025 national budget na nagbabalak daw ng destabilisasyon. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Sa pagbabantay natin sa Bilang Pilipino 2025, Erwin Tulfo nangunguna pa rin sa senatorial survey. Si Kiko Pangilinan naman umangat habang si Amy Marcos nalaglag. Sa Frontline News Abroad, helicopter at eroplano nagsalpukan sa ere sa Amerika. Higit 6 na po pinangangambahang patay na. Sa showbiz, BTS Jimin may binasag na record bilang K-pop soloist. At sa pabaong pampag-good night, pakinggan ang kwentuhan ng 2 artificial intelligence. Kamusta? Kamusta rin? Masaya akong makausap ka. Sa pulsa video, ang pangihila at pagpilit ng isang lalaki na hubaran ang naglalakad lang na babae sa Caloocan. Tinutugis ng sospek na tila nasobrahan daw sa droga. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Nagse-cellphone habang naglalakad ang 22 anyos sa babae sa barangay 152 Zone 13 sa Caloocan nang bigla siyang sunggaban ng isang lalaki. Pinaghihilan niya ang babae hanggang sa masubsob ang biktima. Pero hindi pa siya tumigil at pilit hinuhubaran ng babae. Buti na lang at may sumitang tanod kaya tumakbo palayo ang lalaki. Ayon sa rumespondeng tanod, off-duty siya nang makita ang insidente. Pagka pwesto namin sa labas, nakita ko nagkaganunan na sila, bubunukan. Hindi ko naman alam na hinuhubaran kasi nakita ko lang ito yung bag lang. Yung pagka bagsak ng bag sa kanyang cellphone, yun, doon ko nakita na talaga inaano pala yung damit. Kaya nilapitan ko na. Yung paglapit ko doon, yung paghakbo ko nung napit na, tuwak mo na siya. Lahat ng madaanan niya, ginaganon niya yung mga babae. Kaya daming mga babae rito. Sobrang daw yata. Sa drugs daw. Tumatakbo siya, para siyang siraulo. Base sa investigasyon ng Caloocan PNP, hindi magkakilala ang biktima at ang lalaki. Pilit daw hinahawakan ng suspect ang maseselang parte ng biktima. There's no intention para kumuha ng certain things ng ating victim. Sinunggaban na lang siya at makikita naman natin sa CCTV na tinangkang punitin yung damit niya sa harapan. Actually, napunit talaga siya. Ngayon, nung napatumba yung ating biktima, sinundan niya ulit and tinatry niyang imolest siya. Nagkasugat at pasa ang biktima. Tukoy na ng mga pulis ang nangmolest siyang lalaki at tinutugis na siya. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Bugbog at balibag ang inabot ng isang Pinay domestic helper sa Saudi Arabia sa kamay ng kanyang amo. Ang pinakahuling insidente ng pananakit dahil lang daw sa hindi naiabot na sanitary napkin. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid, exclusive. Wala pang maayos na tulog nang dumulog sa Department of Migrant Workers sa Erwin Belaos. Umiiyak kasing tumawag ang kanyang misis na si Angeline mula Saudi Arabia. Natatakot na raw ang OFW sa kanyang kaligtasan matapos saktan ng babaeng employer. Mainitin daw ang ulo ng amo ni Angeline. Kahapon nakaligtaan daw ng Pinay na ibigay ang sanitary napkin na hinihingi ng amo. At dito na raw ito naghurumentado. Hinawakan siya sa dito.
Tapos, binalibag siya sa pader. Pag nabalibag sa kanya sa pader, tumama yung likod niya sa pader. Paghabak po rito sa kanya, yung kuko po nun, tumagos dun sa jacket. Sa video chat ng mag-asawa, ipinakita pa ni Angeline ang kanyang braso na nagkapasa mula sa kuko ng amo. Hindi raw ito ang unang beses na pinagbuhatan siya ng kamay ng employer. Yung una, tinulak din po siya. Inawakan daw siya sa balikat. Tinulak siya ng paatras, napatras siya. Pero ang iniinda niya yung balikat kasi masakit daw. Kaya nga po pag nakauwi siya, hindi ko na po siya papabalikin doon kahit saan po. Kasi mabigat po sa lalo sa part ko. Oktubre lang nung nakarang taon nang umalis si Angeline pa Saudi. Nangako naman ang Department of Migrant Workers na mamadaliin ang pagpapauwi kay Angeline. Inaasikaso na rin ng OWA ang kanyang mga dokumento para maibigay ang lahat ng benepisyong dapat niyang matanggap pagbalik ng bansa. Sa pag-aaral ng Center for Migrant Advocacy, karaniwang reklamo ng mga domestic workers sa Saudi ang pang-aabuso, hindi binayaran o delayed na sahod at sobra-sobrang oras sa pagtatrabaho. Sa tala ng Saudi Ministry on Human Resources and Social Development, nasa 900,000 ang Filipino workers sa Saudi. Karamihan sa kanila mga domestic worker at nasa industriya ng construction. Ang Saudi rin ang isa sa mga pangunahing destinasyon ng mga OFW sa nakalipas na isang dekada. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nabisto ang 5 Chinese na nag-e-espiya umano sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Navy sa Palawan. Ang isa sa kanila, nagpanggap pa raw na turista. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Kung titignan ng lalaking ito, iisipin lang na ordinaryong turista lang siyang kumukuha ng video at picture sa tabing dagat sa Puerto Princesa, Palawan. Pero ayon sa mga residente roon, may kahina-hinalang kilos ang turista. Ang kinukuhanan niya pala ng larawan at video, mga barko ng Philippine Coast Guard. Kwento ng isang testigo na si alias Lady, nagulat siya nang malamang naglagay ng CCTV sa lugar ang turista nang walang pahintulot. Doon ako nagdududa, parang kahina-hinala yung kilos nila kasi nakaharap po doon sa West Philippine Sea. Kasi doon po ang daanan ng barko ng mga Coast Guard, Philippine Navy. Pati raw naval detachment sa Ulugan Bay na parte ng Naval Forces to West, kinukuhanan din ng video. Nagpapalipad din po sila ng drone. Doon yung barko lang po ng Navy po yung picture nila. Ayon sa NBI, nagpakilala umanong Taiwanese tourists ang Chinese nationals. Posible raw na pang-espiya ang ginagawa nila na konektado umano sa inarestong Chinese spy kamakailan na si Deng Yuanqin. Itong grupo nito, sila po ang nagmamanman doon sa Palawan. No? Naglagay po sila ng CCTV camera, a high-resolution solar-powered camera. Yan po ay military grade. No? At hindi available sa Lazada at any market here in the Philippines. Yan po ay manufactured ng Hesai doon po sa China. Sa ikinasang hot pursuit operation, magkakahiwalay na naaresto ang 5 Chinese na sinasabing nagmamanman sa Palawan. 2 ang nahuli pagkalapag sa NAIA, isa sa Binondo at Intramuros, at ang field commander daw ng grupo sa Dumaguete nahuli. Nakuhanan din sila ng ID na may iba't ibang pangalan. Yung nahuli namin sa Terminal 3, they have just committed the crime of espionage. After the arrest, we've received another intelligence packet and we've conducted verification na aside sa 2 grupo na yon, meron silang kasama dito sa Manila na they were about to link for the collation of the data. Ayon kay Armed Forces Chief General Romeo Browner, delikado raw para sa national security ang nakuhang datos ng mga Chinese. Posible raw gamitin ito para targetin ang mga base militar sa bansa. The information are actually being sent real time kung bakit tuwing nagre-resupply mission tayo. Pag alis pa lang nung barko natin, alam na nila. Meron kaming nakita at least 4 pa na mga CCTV na nakakalat po doon. Mariin namang itinanggi ng umano'y leader ng grupo na nag-iispiya sila rito. Hindi man. May mga negosyante talaga. Halapin kami mga blano kami mga negosyo, mga lobster, seafoods. Lobster? Para saan naman yan? Negosyo. Mahaharap sila sa reklamong espionage.
Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Tila bad trip na si Pangulong Bongbong Marcos sa pakikialam ng China sa dineploy na Typhoon missile launcher sa Pilipinas. Sabi niya, wala raw karapatan ng Beijing na mangialam sa mga armas dito sa bansa. Lalo't hindi rin naman daw tayo nakikialam sa malalakas na missiles ng China. Matatanda ang binatikos ng Beijing at pinatatanggal nila ang naturang missile launcher ng Amerika na dineploy sa Lawag Airfield. Inilipat na ito sa ibang bahagi ng Luzon. Inalok naman niya ng deal o kasunduan ng China kung gusto talaga nitong alisin ng Pilipinas ang missile launchers. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And we'll return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. Pinagdududahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kontra sa 2025 national budget. Posibleng paraan daw ito para i-shut down ang gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng mga nabistong blanco sa bicameral report para sa 2025 national budget. Kasunod dito ng petisyon sa Supreme Court ng dating Executive Secretary ni PBBM na si Attorney Vic Rodriguez para ideklarang unconstitutional ang 2025 General Appropriations Act. Ang basehan, ang mga questionableng blanco sa BICAM report na sinagutan pala ng technical staff ng Senado at Kamara pagkatapos ng bicameral conference. Pero sa panig ng Pangulo, walang nakarating sa kanyang bersyong may mga blanco. Kaya tiwala siyang walang patutunguhan ng petisyon sa SC. Sabi pa ni PBBM, sinuri raw niya isa-isa ang higit 4,000 pahina ng GAA. Solzen Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. It clearly doesn't... well, anyway, it's not for me to make the argument. Nauna nang inamin ni Congresswoman Stella Kimbo na ang mga blanco ay para sa mga numerong kailangan na lang tuusin ng calculator. Kaya mga mambabatas pa rin ang nagdesisyon para sa detalye ng national budget. Pero paano kung katigan ng Supreme Court ang petitioners at ideklarang unconstitutional ang pambansang pondo ngayong taon? We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Nauna nang inakusahan ng Malacanang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagkakalat ng fake news dahil sa pagpabor nito sa mga akusasyon tungkol sa blank items sa budget. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Dominante pa rin sa latest survey para sa pagkasenador ang mga kandidato ng administrasyon. Pero laglag sa top 12 ang kapatid ni PBBM na si Senadora Amy Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nangunguna pa rin si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa pinakabagong senatorial survey ng Social Weather Stations o SWS. Base yan sa ginawa nilang survey noong January 17 to 20 para sa Bilang Pilipino 2025. Pangalawa sa listahan si dating Senate President Tito Soto. Parehong rank 3 to 4 sina Senador Lito Lapid at Bongo. 5th at 6th place naman sina dating Senador Ping Lacson at broadcaster na si Ben Tulfo. Sinundan sila ni Senador Pia Cayetano, dating Senador Manny Pacquiao sa 7 to 8 place at Makati Mayor Abby Binay sa rank 9. Pang-10 si Senator Bato de la Rosa, habang tie sa 11 to 13 place si incumbent Senator Bong Revilla, TV host na si Willie Revillame at former Senator Kiko Pangilinan. Bagamat pasok sa top 12, hindi raw magpapakampante si Senator de la Rosa. Very precarious position pa rin yan. Number 10, mas mabuti yung running scared tayo kaysa pagiging complacent tayo. Kaya doble ko pa rin, kayod pa rin sa pag-ikot, pagpakampanya. Ikinatuwa naman ni Pangilinan ang aniyay papalapit na sa exciting part.
Kumpiyansa siyang mananalo siya kahit wala raw siyang limpak-limpak na ginagastos. Ipapakita raw ni Pangilinan na prinsipyo ang mas matimbang kesa sa pera. Laglag naman sa top 14 ang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senador Amy Marcos. Nasa baba rin sina Las Piñas Representative Camille Villar, dating DILG Secretary Benhur Abalos at Senador Francis Tolentino. Tiyempo sa election survey ng SWS, inilabas kahapon ang satisfaction rating ng Administrasyong Marcos Jr. Nakatanggap ito ng good satisfaction rating na positive 36 base sa survey na ginawa nitong Disyembre. Tingin ng isang political analyst, nakatulong ito para makapasok sa top 12 ang 8 senatorial candidate ng administrasyon. That kind of unity that is built will deliver votes at the end of the day, especially from the eyes of the public that might perceive them to be doing relatively well. Samantala, 8 party list group ang posibleng makakuha ng garantisadong isang pwesto sa Kamara. Nangunguna dyan ang 4Ps. Sumunod ang Duterte Youth, ACT-CIS, Senior Citizens, Ako Bicol, Tingog, FPJ Panday Bayanihan at Kabataan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Pumirma ng manifesto ng suporta kay Pangulong Marcos sa mga political leader sa Visayas. Pero hindi raw ito loyalty check at wala rin daw koneksyon sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Sa gitna ng mga kontrobersiyang kinakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi raw siya nagsisisi na maging presidente ng bansa. Sinabi niya ito sa harap ng mga leader ng Visayas. Bumisita si PBBM sa Cebu Provincial Capital. Present dito ang mga gobernador ng Visayas at mga opisyal ng One Cebu. And the reason that I never regret being in this position is that I have been in political life for most of my adult life. And I can I can say with great confidence that being president, being of this service at this level, is the greatest honor and privilege that any human being can ever be granted by his own people. Highlight ng pagbisita ng presidente ay ang paglagda ng manifesto ng mga opisyal sa rehiyon bilang pagpapahayag ng suporta sa administrasyon. Today we're here not to ask for anything from the president. We're actually here today to tell you, Mr. President, what can we do for you? How can we support you? Nagpasalamat naman si Governor Gwen Garcia sa pagbisita ng Pangulo sa probinsya. Ug karon sa tanang panahon, labaw pagayod, atong paluyuhan ug barugan. The President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Marcos Jr. Labis naman ang pasasalamat ng Pangulo. This overwhelming, it's inspiring expression of support from all the provinces in the Visayas at all levels in those provinces. Thank you very much for that, and it is something that I will carry in my heart to my dying day. Sumentro ang talumpati ng Pangulo sa pagpapaunlad sa ekonomiya ng rehiyon, pagpapalakas ng turismo, pagpapatayo ng mga infrastruktura at pagpapaganda ng mga paliparan sa Bohol, Dumaguete, Siquijor at Tacloban. Sentro ng mga balita ang lamat sa relasyon na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Siyempre rin papalapit na ang Bilang Pilipino 2025 midterm elections. Pero sa isang pahayag, nilinaw ng kampo ni Governor Gwen na hindi loyalty check ang inorganisa nilang pagtitipon para sa Pangulo. Wala rin daw itong koneksyon sa kinakaharap na impeachment complaints ni VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Pasado na sa committee level sa Kamarang itinutulak na 200 peso legislated wage hike para sa mga pribadong manggagawa. Pero ngayon pa lang, umaaray na ang grupo ng mga employer dahil sa banta ng pagkalugi. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sinabayan ng protesta ng mga labor group at iba pang sektor kaninang umaga ang pagdinig na House Committee on Labor and Employment. 8 buwan kasi mula nang ihain ang 4 na panukalang batas na nagsusulong ng aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa, lumusot na rin sa wakas sa komite ang substitute bill na layuning magpatupad ng 200 pesos na wage hike across the board.
36 na taon nang nakalilipas taong 1989 nang huling magkaroon ng legislated wage hike. Ang tanong ngayon, may sapat na panahon pa nga ba para ipasa ito sa Kamara? Nitong Martes, nakipagpulong na si House Speaker Martin Romualdez sa mga labor group. Ayon kay House Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Democrito Mendoza, nangako ang Speaker na ipapasa ang panukala. Pero hiling niya, i-certify as urgent pa rin sana ito ni Pangulong Bongbong Marcos. I hope the President will remember what he promised for the workers of this country. Please, Mr. President, i-certify, please. Ganito rin ang panawagan ng Makabayan Bloc. Nagsacertify urgent nga sa ibang mga mga batas eh. So why not here? Napaka-good news nito para sa ating mga mamamayan. Kung sakaling lumusot, kasama sa mabibigyan ng 200 pesos na aumento sa arawang sahod, ang lahat ng manggagawa sa private sector sa buong bansa, mapa agricultural o non-agricultural, at kahit gaano man kaliit o kalaki ang kapital ng isang negosyo. Ibig sabihin, wala pang malinaw na probisyon kung bibigyan ng exemption ang MSMEs o maliliit na negosyo. Pinalagan naman ito ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP dahil maraming negosyo raw ang posibleng malugi. Isa lang, remedyo niyan, ganito. Tataasan nila yung presyo nila kung kaya ng merkado o magbabawas ng tao. O kung hindi talagang kaya gawin yun, magsasaro na lang. Yung mga gusto natin mangyari. Buwelta naman ng ilang mambabatas, mga malalaking korporasyon lang ang umaangal sa wage hike. Hindi raw totoo ang babala ng mga employer na maraming maluluging kumpanya. Sa panig naman ng Senado, sinabi ni Senate President Cheese Escudero na makikipagtulungan sila sa Kamara para tuluyang maipasa ang wage hike. Yan ay kahit may 9 na session days na lang ang Kongreso bago mag-adjourn ang 19th Congress. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Binaha ang ilang lugar sa Bicol Region dahil sa walang patid na ulan. Nagmistulang ilog ang Kabugao Integrated School sa Bato, Catanduanes dahil yan sa ulang dulot ng shear line. Nasira naman ang kahoy na tulay sa Barangay Sagrada sa bayan ng Bagamanok. Umapaw kasi ang tubig sa ilog. Halos umapaw rin ang ilog sa May Pulagi Bridge sa Albay. Kita rin ang makulimlim na kalangitan. Ang mga kalsada naman sa Legazpi City lubog sa baha. May ilang commuter na napilitang maglakad. Iba't ibang probinsya sa Bicol ang nagsuspindi ng klase ngayong araw dahil sa ulan at baha. Mga kapatid, posible pa ring umulan sa ilang lugar sa bansa gaya ng nangyari sa Bicol. Ayon sa Pag-asa, epekto yan ng shear line o banggaan ng malamig at mainit na hangin sa katimugang Luzon at ng amihan sa norte. Sa forecast ng Metra, posible ang mahina hanggang sa katamtamang ulan bukas sa Kabikulan. Mas malakas naman ang nagbabadyang ulan sa Quezon Province, pati na sa Aurora at sa mga probinsya sa Cagayan Valley at Cordillera. Dulot naman yan ng amihan. May chance rin ng localized thunderstorm sa Eastern Visayas at ilang panig ng Mindanao. Showbiz tonight na tayo. Mathon is sailing again. True love with fake lives ang atake ni Maris Racal at Anthony Jennings sa upcoming film nilang Social Climbers. Welcome to Vineyard Hills! 2.5 million yung kailangan natin. Wala tayong choice kundi magpanggap. Social climber na magjowa ang Mathon sa pelikula. Di gaya ng nauna nilang project na Can't Buy Me Love, mas daring ang role nila ngayon. Coming soon na yan sa Netflix sa February 27. Napapanood din ang Mathon sa Incognito, 8:45 p.m. dito sa TV5. Bubuhayin mo si Kesa sa panluloko? Kasi ngayon, ikaw na din yung pangarap ko eh. Salud, mi amor! More hot chika pa tayo mamaya when we return, kaya dyan lang kayo. Susunod, MPV ng araro ng mga tricycle sa San Pablo, Laguna. Mga estudyante ng Besling College tinatakot daw ng eskwelahan dahil sa pagpo-post online kaugnay ng aberya sa founding anniversary.
Pangulong Bongbong Marcos makikipagpulong kay US President Trump tungkol sa magiging ugnayan ng Pilipinas at Amerika. At BTS Jimin, longest charting K-pop soloist sa Billboard Artist 100. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Munti kang mahulog mula sa Roro ang truck na yan sa Abra de Ilog Port sa Occidental Mindoro. Nag-atras abante ang truck dahil sa lakas ng hampas ng alon. Muntikan pang maipit pati ang pahinante. Sa huli, nakalabas din ang truck na kargado ng mga pakwan. 5 ang sugatan ng araruhin ng isang MPV, ang 10 tricycle at isang motorsiklo sa San Pablo, Laguna. Ang driver ng nakadisgrasyang sasakyan, isang senior citizen na nanibago sa automatic na sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang mahabang pila ng mga tricycle habang tumatawid sa intersection sa Barangay 2C sa San Pablo, Laguna. Paglampas ng isang truck, biglang sumulpot ang puting MPV at inararo ang mga tricycle. Duguan ng ilan sa mga nabanggang driver at pasahero. May pinagbabawal ang pagkanan sa kalsadang ito sa Barangay 2C kapag nakistop na ang mga motorista, pero ang pasaway na MPV biglang kumanan at nasa lubong niya ang mga motorsiklong papatawid naman sa kabilang kalsada. Doon na to umiwas at naganap na nga ang aksidente. Wasak at halos hindi na pakikinabangan ng motorsiklo ng delivery rider na si June Mark Custodio. Iniinda niya rin ang mga sugat at pananakit ng katawan. Sobrang bilis po kasi ng pangyayari. Kumilapon po ako. Ano na po ako, tumba na po ako. Sobrang sakit din kasi nung nararamdaman ko po yun. 10 tricycle at isang motorsiklo ang nadamay sa disgrasya. 4 na driver ng tricycle at isang pasahero ang dinala sa ospital. Agad naman sumuko ang senior citizen na babaeng driver ng MPV. Nagpaabot na rin siya ng tulong sa pamilya ng mga biktima. Sa investigasyon, baguhan sa automatic na MPV ang driver. Kaya natapakan nito ang silinyador at nagtuloy-tuloy na siyang umabante papunta sa mga tricycle. Sinubukan ng News 5 na kunan ng panig ang driver pero tumanggi siya. Nadaan naman sa areglo ang aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mas mapapagastos ang gobyerno kung ipagpapaliban ang parliamentary election sa Bangsamoro Region. Sa tansya ng COMELEC, higit 2 bilyong piso ang dagdag pondong kailanganin nito kapag inurong ang botohan. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. May listahan na raw ang Commission on Elections kung magkano ang kakailanganing dagdag na pondo kapag tuluyang ipinagpaliban ng parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa May 12. Ayon sa COMELEC, aabutin ng 2.5 billion pesos ang posibleng gastusin nila oras na ma-reschedule ang parliamentary election sa BARM. Sineperate nyo ito, iba po yung mga bayad sa guro o yung ating honoraria, yung lahat ng election paraphernalia, iba rin pong set ng mga balota. Practically po as if magkukonda ka ng special election sa buong rehiyon. Sa ngayon, sinertipikahan na as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas para ipospon ng eleksyon na ito sa BARM. Ipinagpaliban na rin muna ng COMELEC ang pag-iimprenta ng mga balota para sa parliamentary elections. Dahil kailangan din daw munang linawin ng Bangsamoro Transition Authority kung paano i-distribute ang 7 parliamentary districts na nawala sa Sulu matapos itong alisin sa rehiyon. Dahil dito, posibleng buksan daw ulit ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa BARM at mabago pa ang mga balota. Pero pag-ilino ng COMELEC, tuloy pa rin ang botohan sa BARM. Pagdating naman yan sa national at local positions, kabilang mga senador hanggang sangguniang bayan. Samantala, muli ring nanawagan ng COMELEC sa Philippine National Police para suspindihin muna ang Oplan Katok o pagbabahay-bahay ng mga polis para i-check ang mga baril ng mga gun owner habang umiiral ang election period at gun ban.
Ito po'y para maiwasan ng kahit na anong issue ng natatakot ang mga botante o nagagamit itong pag-oplan katok para sa advantage ng ilang politiko, ilang kandidato, ilang incumbents. Ayon naman kay PNP Chief Police General Romel Marbil, normal police procedure lamang ang Oplan Katok. Hindi ro ito basta-bastang nantatarget ng kung sino-sino lang. Ang kinakatok lang po namin yung mga unregistered firearms. Hindi po lahat ng bahay kinakatok namin ha. Yung may mga baril na hindi po lang rini-register kasi gusto namin i-account. Kasi kung hindi mo ma-register, we have to get it. Yun yung baril na yan. Sa Martes, makikipagpulong ang PNP sa COMELEC para bigyang linaw ang mga agam-agam tungkol sa Oplan Katok. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Makikipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay US President Donald Trump para pag-usapan ang magiging ugnayan ng Amerika at Pilipinas. Sabi ni PBBM, marami silang dapat pag-usapan, gaya ng tungkol sa defense, immigration policy at foreign assistance. Nabanggit din ng Pangulo ang mga pinauwing Pinoy mula Amerika dahil sa mass deportation ng Trump administration. Wala pang malinaw na petsa kung kailan ang magiging pulong ni na PBBM at Trump. These are the growing pains of a new administration. But I'm sure that with time, these policies will crystallize and will become clearer. And by which time, I will have a chance to visit with President Trump. And we can discuss it with a better understanding of what the policies are. Sa issue naman ng paghinto ng foreign assistance ng Amerika, sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na hindi gaanong maaapektuhan ng Pilipinas. Kung sakali, kaya naman daw saluhin ng DOH ang mga maaapektuhang programa gamit ang kanilang pondo. Hindi na kasi tayo dependent sa Amerika. Hindi na tayo grant-receiving country. Kasi middle-income country na tayo. So we have to either loan, and I've gotten a loan from the World Bank, Asian Development Bank. So sa atin, minimal tingin ko sa effect. Welcome para sa Department of Health ang inihaing substitute bill ni Senator Risa Hontiveros para sa isinusulong na anti-teen pregnancy law. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, tinatanggap ng kanilang ahensya ang anumang panukala para tugunan ang teenage pregnancy sa bansa. Basta wag lang daw itong sisingitan ng mga issue sa kasarian. Ayusin lang din daw sana ang curriculum para sa sex education. Naging kontrobersyal ang unang bersyon ng panukala ni Hontiveros dahil sa mga probisyon tungkol sa magiging basihan ng ituturo sa mga bata. Childhood pregnancy is my big problem. It is a big problem of this country. Any law na you want to use to help me, I welcome that law. Pumanaw na si Albay 1st District Representative Edsel Lagman. Ayon sa kanyang mga anak, kaninang alas 5 ng hapon, namatay si Lagman dahil sa cardiac arrest. Nagpaabot ng pakikiramay ang ilang kapwa niya kongresista. Maalala raw siya bilang may matibay na paninindigan sa mga prinsipyo at may dedikasyon sa kanyang tungkulin. Naging human rights lawyer si Lagman at itinalagang presidente ng Liberal Party. Isa rin siya sa mga nangungunang miyembro ng oposisyon sa Kongreso. Ilan sa isinulong niyang panukala ang divorce bill. Pumanaw si Lagman sa edad na 82. New addition si Lady Gaga sa mga wax figure sa Madame Tussauds. A Star is Born ang peg ng wax figurine ng American singer-songwriter. Inspired ang damit sa figurine sa suot ni Lady Gaga sa 2022 Grammy Awards. I-unveil yan sa Madame Tussauds sa London sa February. Sakto ang recognition na ito ng world-famous attraction kay Lady Gaga sa nalalapit na release ng album niyang Mayhem. Susunod, Besling College, pinag-iinitan daw ang mga estudyante kasunod ng pag-post sa naging aberya sa kanilang anniversary event. Lalaking nakatulog sa riles dahil sa kalasingan, patay ng masagasaan ng tren. At pampasaherong eroplano at US military chopper nagsalpukan sa ere sa Washington. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Natupok ng apoy ang 15 bahay sa barangay Putatan sa Muntinlupa. Patay ang isang lolang may kapansanan. Hindi siya nakalabas ng nasusunog na bahay hanggang na-suffocate at nasawi. 4 na iba pa ang sugatan. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Wala raw katotohanan ng mga alegasyon ng mga estudyante ng Besling College kaugnay sa founding anniversary ng eskwelahan. Pero ayon sa ilang estudyante, tinatakot daw silang huwag mag-post sa social media tungkol sa insidente. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sa harap ng Besling College of the Philippines sa Quezon City, nangalampag ang mga estudyante, magulang at grupong anak bayan. Kinukundina nila ang umano'y maling pamamalakad ng kolehiyo sa kanilang founding anniversary na ginanap sa Hermosa, Bataan, kung saan ilang estudyante ang nahimatay dahil sa gutom at pagod. Yes, para siyang death march. Sobrang haba ng nilakad, sobrang lala nung pinagdaanan ng mga estudyante. Binatikos ni Divine ang pahayag ng kolehiyo. Ayon sa Bestlink, gawa-gawa at walang katotohanan ang umano'y maling impormasyon kaugnay sa kanilang founding anniversary. May mga maling report daw na sinadya umano para sirain ang reputasyon ng paaralan. Bukas daw ang kolehiyo sa investigasyon at maging sila ay nag-iimbestiga rin. Sa kabila niyan, nagsorry ang Bestlink sa mga estudyante at magulang sa anumang perwisyong na idulot ng event. Nakakainis kasi ginawa nila kaming sinungaling, no? Tapos sinasabi nila na fabricated lang yun, gawa-gawa, misinformation, disinformation, when in fact, kami mismo yung nagpapatunay na sobrang lala nung nangyari sa amin doon sa Bataan. Ang sinasabi daw sa mga GC ng mga bata, itigil ninyo ang pagpo-post kasi school din naman daw ang sinisira. Pwede silang mabagsak, pahirapan ng pagkuha ng credential. Dagdag pasakit din ang umano'y pananakot ng kolehiyo sa mga estudyanteng nag-post online ng nangyari. Pag-iinitan daw ang hindi susunod. Hindi na itago ng ilang magulang ang galit at dismaya sa Bestlink College of the Philippines. Panawagan nila, wag naman daw sanang pag-initan ang mga estudyanteng nagreklamo sa anilay mala-death march na field trip. Sinubukan ng News 5 na kunan ng pahayag ang Bestlink kaugnay ng umano'y pananakot pero walang humarap sa amin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Patay ang isang lalaki matapos masagasaan ng tren sa Bai City, Negros Oriental. Ayon sa mga otoridad, nakatulog daw sa riles ang biktimang nalasing sa inuman kasama ang kanyang ama. Naglalakad ang mag-ama pauwi hanggang sa bigla na lang humiga sa riles ang biktima. Hindi naman siya napansin ng operator ng tren dahil papalapit sila sa blind curve. Huli na raw na makapagpreno ang operator kaya tuluyang nasagasaan ang lalaki. Hindi pa nakikita ang ama ng biktima. Nangako ang sugar company na sinerbisyohan ng tren na tutulungan ang pamilya ng nasawi. Patay ang Maharlika Pilipinas Basketball League player na si Ken Fred Segura matapos pagbabarilin sa Mlang, Cotabato. Base sa investigasyon, sakay ng kotse ang biktima kasama ang kanyang pamangkin habang binabagtas ang National Highway nang bigla siyang barilin kagabi. Isinugod siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Pinaghahanap pa ng mga pulis ang salarin. Galing sa basketball game si Segura bago ang pamaril. Pumanaw ang basketballista sa edad ng 26 at naulila niya ang kanyang asawa at 2 anak. Bago sumabak sa MPBL, dating naging shooting guard ng Arellano University si Segura. Nakilala din siya sa palayaw na Kentoy at Mr. Piso Piso. Higit 6 na po ang pinangangambahang patay sa salpukan sa ere ng eroplano at helicopter sa Virginia sa Amerika. Nasa pool sa isang surveillance footage ang aktwal na banggaan sa ere. Ayon sa mga otoridad, lalapag na sana kagabi ang eroplanong galing Kansas nang sumalpok ito sa helicopter.
bumagsak ang dalawang sasakyang panghimpapawid sa ilog na malapit sa paliparan. Patuloy pang hinahanap ang 60 pasaherong sakay ng eroplano at ang 3 sakay ng helicopter. Sa gitna naman ng rescue effort, sinabi ng Embahada ng Pilipinas sa Washington na walang Pinoy na nadamay sa aksidente. Abangan, BTS Jimin, record breaker sa Billboard Artist 100. At nakakaaliw na kwentuhan ng dalawang AI sa cellphone, viral sa social media. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. New achievement para kay BTS Jimin. Siya na ngayon ang longest charting K-pop soloist of all time sa Billboard's Artist 100. Umakyat sa naturang chart ang Bangtan na member sa 62nd spot sa kanyang 34th non-consecutive week. Natalo niya ang co-BTS member na si Jungkook. Bukod pa dyan, umakyat din sa 77th spot ang album niyang Muse sa Billboard 200. 27th week na yang nasa naturang chart, meaning nalampasan niya ang sarili niyang record for being the longest charting K-pop solo album sa Billboard 200. Achiever kahit nasa military. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Thursday mga kapatid. Hoy, para naman sa ating pabaong pampagood night, Jess, ha? Usapang AI o Artificial Intelligence ang kwento natin ngayong gabi. Nako, sino kaya ang susuko kung AI to AI ang labanan? Sige nga. Kamusta? Kamusta rin? Masaya akong makausap ka. Ano ang maaari kong gawin para sa IYO? Wala namang masyadong magagawa para sa akin, pero salamat sa alok. O yan ang nakakayaw na usapan ng dalawang AI sa cellphone, ha? Pakuluyan ni Christina na taga Bulacan. Natripan daw niyang pag-usapin ang dalawang AI. Akala niya raw hindi ito mag-work, pero biglang nagkwentuhan ng dalawa over the phone. Siyempre naman, ano bang palabas ang nasa isip mo? Panood mo na ba yung bagong series na The Last of Us? Ang galing ng storyline at ang husay ng MGA artista, parang ang ganda ng pagkakagawa nila sa MGA Zombie. Hindi katulad ng iba dyan. Oo, napanood ko na rin yung The Last of Us. Ang galing nga ng pagkakagawa nila sa MGA Zombie. Parang totoo na. Ang ending, na OP si Christina. Oo. Siya yung nauna nakausap. Nag-usap sila eh. Kaya nila Inalunan lang niya yung sarili niya. Pero parang naalala ko yung mga kaibigan kong konyo. Hello, Justin Quirino. Parang galing yung ton. Oo nga, no? Ay, Justin, Nako, napasama ka dito sa aming banter. Nakakamiss din si Justin. Oo naman. Uy, batiin mo na natin. Birthday yata ng ating EP. Yes! Happy birthday, Tony, happy birthday! Aming bossing dito sa Frontline tonight. Okay, at yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Ed Lingao, ako po si Jess De Los Santos. At ako naman po si Mean Los Baños. Magandang gabi po.